He leads by still water, and I shall not want. I shall not want. I shall not want. He leads by still water, and I shall not want. I shall not want for more. How could I ask for more? He's enough for every need. He's enough for every broken dream. The Lord is my shepherd. I shall not want. I'm satisfied with what He gives. He will provide and faithfully supply. The Lord is my shepherd, and I shall not want. He leads to the valley, and I shall not want. I shall not want. I shall not want. He leads to the valley, and I shall not want. He's enough for every need. He's enough for every broken dream. The Lord is my shepherd. I shall not want. I'm satisfied with what He gives. He will provide and faithfully supply. The Lord is my shepherd, and I shall not want. He's the light. He's the day. He's the sun. He's the shade. He's the ocean. He's the stream. In every song He is my theme. Every water of alone. His mercy goes up back to home. His mercy goes back to home. To home. My days are disabled, and I shall not want. I shall not want. I shall not want. My days are disabled, and I shall not want. I shall not want for more. He is the central comfort. I shall not want for more. His faithful way, my trust is deep. I shall not want. Magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating pong gawain sa gabing ito. At sa gabing ito ay ating pong tatalakayin ang 12 membership ethics. At napakahalaga po nito sapagkat lalo na sa kapanahonan ito, maraming proselyting at kumisan yung mga miyembro natin na hindi natin alam kung nasaan, at yung iba din naman, mga miyembro, para ba yung ginagawa nila ay okay lang. Ayan. So, sa gabing ito po ay ating pong pag-aaralan itong 12 na membership ethics na ito. At tayo po ay nagagalak sapagkat mayroon mga kapatid na nakikinig sa gabing ito upang i-share naman nila itong ating pag-aaralan sa gabing ito sa kanilang mga pastor, sa kanilang mga kapwa miyembro. Okay. So unang-una ay be a member of
only one church, ano? Kung ano man po ang inyong, o saan man ang membership nyo, doon na po kayo, ano? The principle is very simple, ano? You cannot belong to two churches at the same time, or you will love one and hate the other, or be devoted to one and despise the other. At yan ang sinasabi sa Mateo 6, ano? Kaya nga po, kinakailangan po ay tingnan po natin yung ating pagkakatalaga bilang miyembro sa ating mga churches, ano? Mag-stay po tayo doon. Hindi yung kung saan lumipat yung pastor, lumilipat din kayo, no? Hindi po ganon, ano? Kinakailangan ay tayo po ay magtapat sa ating pong local church. Sapagkat yung local church na ito ay masasabi nating pamilya natin, ano? Pagka may problema tayo, pagka meron tayong pangailangan, sila'y tumutulong sa atin, ano? At kayo din naman, siyempre may investment din kayo dyan. Pagka merong nangailangan, merong gusto magpapanalangin, nandyan din kayo. Kaya nga, kinakailangan po na tayo ay magtalaga lamang sa isang local church, ano? Kahit ano po ang local church nyo, mag-stay po kayo dyan, ano? Upang sa ganon ay masabi na kayo talaga ay honest dyan sa church ninyo, ano? At kayo po ay tumulong sa pagpapalago ng simbahan ninyo. Okay? So, yan po ang unang-una na atin pong dapat malaman, na tayo ay maging honest, loyal sa ating pong local church. No? Pangalawa ay irespeto naman natin yung ibang simbahan. No? Do not invite their members to join your church. No? Even if your church is better than theirs. Ano? Kumisan po, masaya yung mga awitan ninyo, o sabihin nating mahusay mag-sermon yung pastor ninyo. No? Pero kinakailangan po, huwag kayong mag-proselyte sa iba. Sapagkat sila'y membro na sa mga churches, kung sana hindi sila miyembro do sa kahit saang simbahan, okay lang yon. Pero kung sila'y loyal member sa isang local church niya, ay huwag na po kayong mag-proselyte sa kanila. No? Smaller churches have lots of unique challenges, and getting members from them won't be of any help to them. So don't be lazy, ano? Kayo po ay mag-evangelize, win souls, ika nga, no? And there are countless people who do not have a relationship with Christ. So go for them. Libutin nyo sila. Actually, ngayon nga, hindi nyo na kinakailan libutin sila eh. I-dial nyo lang yung telepono nyo o kaya sa messenger ninyo, at mga kaibigan nyo sa social media, yun na yung mga target ng inyong isishare ng salita ng Panginoon. So, mga minamahal mga kapatid, sana po irespeto natin ang ibang mga simbahan. Ano po? At yun po ang isang ugali ng mabuting Kristiyano. Alright? Pangatlo, help make your church better. Alright? So don't transfer to a better church. Ha? Isipin at gawin nyo kung ano ang inyong maitutulong para lumago at maging matatag ang inyong iglesia lokal. Ano? So, kailangan tumulong kayo. Hindi yung malungkot yung simbahan namin. Ano? Malungkot, di ikaw magpasaya. Tumulong ka. Ano? Mag-disciple ka, mag-lead ka ng Bible study, mag-invite ka sa simbahan ninyo. Gawin mo kung ano yung magagawa mo. Sapagkat yon ang ating katungkulan bilang miyembro ng isang local church, no? Help make your church better. Hindi yung kung ang simbahan natin ay hindi na active, iiwanan na natin. Hindi po ganoon. Mentras naghahanap kayo o nakakita kayo ng problema sa inyong simbahan, siyempre kinakailangan po ay tumulong po kayo. Hindi po pwedeng iiwanan ninyo, no? Kinakailangan ay tumulong kayo sa inyong iglesia lokal. Alright? Pangapat, stop looking for the perfect church. Akala po ninyo merong perfect church. Wala naman po niyan. Ano ho? There is no perfect church.
ang lahat ng simbahan ay may kahinaan, lalo ngayong pandemya, no? Alam naman natin sa statistics sa buong mundo ay talagang nagdwindle at bumaba ang attendance ng ating mga simbahan, ano? Maraming dating ginagawa ang church, ngayon po hindi na gaanong ginagawa. Kung gawin man ay limitado, katulad po ng pagdadalaw, sapagkat siyempre nag-aalanganin ang mga miyembro at mga pastor, baka magkahawa-hawa tayo. Alam niyo naman na ibig ko sabihin, ngayon po ay meron pong mga pastor na talaga hong tinamaan ng COVID sapagkat sila po ay nagdalaw sa kanilang mga kaibigan at sa kanilang mga miyembro. Okay? So, kinakailangan po ay huwag na tayo maghanap ng perfectong simbahan, wala naman nun eh. Tumulong tayo upang maging masigla, revive ang ating mga simbahan. Tumulong po kayo sapagkat naniniwala ako sa inyong pagtulong ay lalago ang ating mga simbahan. Now, about making decisions. When you are a member of a church, you have the right to make suggestions. Karapatan mo yan. Mag-suggest ka. Magbigay ka ng opinion mo. However, when you make suggestions, you also must be willing to be part of your suggestions. Ibig sabihin, nag-suggest ka, kinakailangan tumulong ka rin para yung suggestion mo ay magkaroon ng kaganapan, ma-push ka nga, no? And when your suggestions are not carried out, do not be offended and go about sulking. Suggestions are simply that, suggestions. Huwag kang magtampo. Huwag kang magtampo kung hindi mo na nagamit ang iyong suggestions. Darating ang panahon, may kalalagyan ang iyong mga suggestions. Tulungang magawa ang suggestions na gusto ng nakakarami. Kaya, minamahal na kapatid, huwag po kayong panghinaan ng loob. Magsalita lang po kayo. Mag-suggest kayo. Baka sakaling yung suggestion nyo nga, tama. Kung hindi naman, okay lang. Baka sakaling yung suggestions na nakakarami ang nararapat sa pagkakataon at sa panahon na yon. So, maging lovable tayo at mapag-unawa sa ating pong mga kasama sa iglesia. Panganim, your actions affects others. Be careful what you do because what you do affects others too. The church is the body of Christ and we are all members of that body. Our actions affect others just as a problem in one organ in the body affects the whole body. Of course, it takes maturity to understand this. In other words, mga minamahal mga kapatid, anuman ang inyong gawin, anuman ang inyong sabihin, makaka-epekto po yan sa lahat ng miyembro natin. Hindi lang po doon sa matatanda. Kuminsan lalong apektado yung mga kabataan, yung mga bata natin. Kaya mag-ingat po tayo sapagkat yan ay katawan ng iglesia ng Panginoon. Ang iglesia ay katawan ng Panginoon. Miyembro po kayo ng iglesia niyan. So kinakailangan mag-ingat po tayo sa ating pagsalita, sa ating mga actions. At anuman po ang gawin natin, ay meron pong epekto yan sa iba. Now, pangpito, give your tithes or offerings, or love gifts, okay? Give your tithes or financial support to the church you are a member of and not to an organization or church abroad or somewhere else. Just to humor you, kayo ba'y pagka kumain sa Jollibee, saan ba kayo nagbabayad? Sa McDonald's ba? Dapat sa Jollibee, di ba? I'm not advertising them, Pero gusto kong sabihin sa inyo, kung kayo po ay miyembro ng isang local church, ang inyo pong mga tithes and offerings ay doon sa local church na yon. Upang sa ganon magamit yon ng katawan ng ating Panginoon.
Kaya kung kayo po ay nakakalimot na, miyembro pala kayo ng isang local church, pero matagal nang hindi kayo nagbibigay ng inyong tithes and offerings, ay malaki na ho ang pagkakautang nyo sa Iglesia ng Panginoon na kung saan ay doon kayo kaanib. Kaya paalala po ito sa lahat, yung inyo pong tithes and offerings sa inyo pong local church dapat mapunta. Tungkol naman po sa mga wedding ceremonies, blessings, ito po madalas nangyayari. If you are getting married, the ethical thing to do is to have your own pastor officiate your wedding. Unless, of course, he has no license to officiate weddings. And this is also true for child baptisms, dedication or blessing of houses, cars, tricycle, businesses, and many more. Ang ibig sabihin lang dito, kung ikay miyembro na isang local church, huwag kang mag-imbita ng ibang pastor. Doon sa kung saan ka miyembro, tawagin mo yung pastor mo, lapitan mo yung pastor mo, at sabihin mo magpapakasal ka. Hindi yung tatawag ka ng ibang pastor na kaibigan mo. Nangyari na rin po sa akin yan. Kung mo ba kapatid niya yung isang pastor na gusto niyang magkasal, doon siya nagpaalam. At siyempre, ginamit pa nila yung local church. Hindi po ethical yun. Kung gusto niyong anyayahan yung ibang pastor, sabihin niyo sa inyong local pastor at siya mag-iimbita. Tutulungan pa niya kayo. Kaya mga minamahal mga kapatid, ito po kung minsan nangyayari, yung mga kaibigang pastor ang tinatawagan. Hindi po gano'n. Kung saan kayo local church naka-stay, kung saan ang inyong simbahan, make use of these resources of the churches and also yung pong pagtulong, serbisyo ng inyong local pastor. Kaya yung pong mas maganda, paalala po sa ating mga kapatid. Narito naman po ang pangsyam. When you have to leave, there are times when members have to leave a church and transfer to another church. Kung minsan ay malayo, di ba? Okay lang yon. And when this happens, live in peace. Kaya ka lumalayo, maaari sa distansya, maaaring ikaw ngayon ay ang bahay mo ngayon, let's say, kung hindi kayo taga Cabanatuan, napunta ka ng Maynila, okay lang yon. Magpaalam ka mabuti sa iyong local church. And settle things with the leadership of the church you are leaving. And ask their blessings on your decision to leave. Yan. Don't just go AWOL, absent without official leave. Ika nga, God cannot bless you if you live that way. So, do not influence and encourage others to transfer with you. Baka mamaya nag-aya ka pa. Do not badmouth the church or the leaders of the church you are leaving. Umalis ka na masaya, na merong kapayapaan, hindi yung masama ang loob mo. Kahit saan ka pumunta, masama ang loob mo, kapatid. Kaya kinakailangan po, kung talaga tayo ay aalis, magpaalam tayo. Magpaalam tayo sa church, magpaalam tayo sa ating pastor, at hilingin natin yung kanilang bendisyon. At naniniwala ako naman na pagka makatwiran naman yung ating paglisan, ay okay lang sa kanila yon. Pang-sampo, yung pagtakas. Do not leave a church simply because the leaders of the church confronted you of your sin. If they don't care about you, they won't waste time confronting you. Minsan kasi, yung mga miyembro natin may pagkukulang, may pagkakasala, kuminsan yung mga leaders, yung mga pastor, ay pinapayuhan ang mga laiko. Pero kuminsan ayaw nila yung ganon. Kaya ginagawa nila, tumatakas na lang sila. Hindi po ganon. Kaya nga kayo ay pinapayuhan sapagkat gusto ng leadership, gusto ng pastor na kayo ay talagang umunlad sa pananampalataya. Hindi gusto ng pastor na kayo'y maligaw ng landas. Kaya wag po nating gagawin na
magtanan o ika nga tumakas. Ano ho? Sabihin niyo, we got imperfect pastor. Aalis po kami dyan sa simbahan na yan sapagkat yung pastor na yan ay hindi po perfecto. No? Mga kapatid, wala pong pastor na perfecto. Ano ho? Rest assured the church you are going to has an imperfect pastor too. God cannot use a perfect pastor because there is none. Wala pong ganon. Ano ho? Wala pong ganon. Walang perfectong pastor. Kung nakikita nyo yung pastor ninyo ay sabihin nyo imperfecto, ipanalangin po natin. No? Ipanalangin natin at pagkakataon nyo rin silang payuhan. Sapagkat ang mga pastor na katulad po namin ay gusto rin namin pinapayuhan kami ng mga laiko, lalo na yung mga nakakaunawa sa sitwasyon. Kaya mga minamahal mga kapatid, huwag tayong aalis ng simbahan ng dahilan sa imperfecto yung pastor. Mag-usap kayo sa loob ng simbahan at i-resolve nyo kung ano man yung problema ninyo sa loob ng simbahan. Huwag po kayong mag-iwahiwalay dahil lamang sa pagkakaiba-iba ng inyong ugali. Intentional discipleship. Do not leave a church because of discipleship. Check your reasons for leaving. Bakit ka ba umaalis? And find biblical support for your reasons. If you can find none, maybe you should reconsider. An emotional reason cannot be a valid reason. As Christians, we are governed by the Word of God and not by our emotions. Kuminsan, galit tayo sa kapwa natin na miyembro o sa pastor, aalis na, hindi po ganon. Kinakailangan po ay manatili tayo at mag-uusap tayo. I-resolve natin yung mga problema natin. Huwag tayo umalis ng simbahan ng dahilan lamang sa galit. Kahit saan tayo magtungo, mga minamahal mga kapatid, ay hindi po tayo magkakaroon ng peace of mind. So mas maganda ho na tayo ay makipag-usap sa, let's say, sa council, sa church, upang sa ganon ay maresolba yung inyong problema. Ano ho? Kaya mga minamahal mga kapatid, ito po ang 12 na church membership ethics na napakagandang pagbulayan po natin sa araw-araw. Ano ho? At of course, panghuli, love your church, support your church, and appreciate your church. Sapagkat yun po ang gusto ng ating Panginoon. Kaya mga minamahal mga kapatid, tayo po ay magpatuloy sa ating pong gawain. At by the way, meron po akong ibibigay sa inyo. Ito pong lecture po natin, nandyan po sa ibaba yung link. Pwede po niyong i-download yan. 6 na araw lang po yan. 6 days lamang. At pagkatapos ng 6 na araw ay mawawala na po itong link na ito. Hindi nyo na makuha yung e-books na ito na aking inilektura sa gabing ito. Tayo po ay magpapatuloy sa gabing ito. Sinasabi ng salita ng Diyos, sisiklig at umaapaw, ang siya ninyong maranasan pag nagbigay, magbigay na may kagalakan, magbigay nang mula sa puso, magbigay may pagmamahal, kung ano ang iyong tinanim, siyang aanihin.
Grabe. I'm afraid. May dumaan na bang, shuttle? Ganito na siya. Tingnan mo muna. Hindi. Oh, trooper. Oh. Hindi na siya bumagsak. Hindi. So, diretso ka lang. Bagsak. Huwag kayo maingay, please. Go, trooper. Kawawa Thank you, Lord, we're here. Yan, ngayon dinadala rito ngayon ng baby. Isang baby nakalagay sa planggana. Yan. Nakalagay sa isang planggana. Yan. Nakalagay sa isang planggana yung baby. Sumusunod yung kanyang nanay. Yung kanyang asawa. Sumakay ka lang doon sa kwan, wag hindi ganyan. Sumakay ka lang doon kwaneng. Sumakay ka lang doon sa yan, ganyan. Yakapin mo yan. Yan, lulubog ka pa rin yan. Yan. Nakasakay yung 3 buwang baby. Diyan sa planggana na yan, nakatakip. Yan. Tatlong buwang baby. Wala nga. Tandaan, madulas na madulas. Yan yung baby nila. Nagkalain dito. Yun, ng baby. Baby baha. Ayan na. Ay. Nako. Kawawa naman yung baby nila. Inarga na lang sa tawag dito, batsang malaki. Yan, sige, lagay nyo doon sa loob. Magbihis ka muna. Ikaw ba yung nanay? Ikaw yung nanay. Ito yung nanay niya. Oh. Magandang gabi po sa inyong lahat. At tayo po ngayon magtutungo naman sa ating pong mga kapatid kasama sa social media. Kasama po natin si Cecil Menjola Bautista at bumabati sa atin. Gayun din si Marites Enriquez at si Ruth Lagio.
Yung pastor na kumuha nung video sa Palawan, nandito rin po. Ayan, at babalita sa atin. At patuloy daw ang malakas na ulan. Ayan. Alright, bumabati sa atin si Pastor Alvaro. Pamaya-maya ay siya po ay mananalangin. Si kapatid na Marilo Domingo, salamat po. Si kapatid na Edith Aliga, ayan, kasama natin. Salamat po. Ayan. Nagpapasalamat ang kapatid na Marites sa ating pong pinag-aralan sa gabing ito. At kung wala po kayong mga prayer request, by the way, nakita niyo naman po yung ating mga slides, video, ano ho. Yung pong ating ipapanalangin ngayon, ano ho. Dadagdagan na lang ho mamaya ni Pastor Alvaro sa kanyang video na pinadala sa atin, ano ho. Kaya mga minamahal na mga kapatid, tayo po ay manalangin sa pagkakataong ito. Let us pray. Heavenly Father, salamat po sapagkat ikaw ang nandyan. Patuloy ka na nag-iingat sa bawat sa amin. Patuloy ka na nagpapakita ng iyong pagmamahal sa lahat ng mga tao. At kung kami po ay nagkulang sa iyo, O Diyos, dalangin po namin na kami iyong patawarin at akaya mo po kami sa kabanalan. Nagpapasalamat din kami, O Diyos, sa mga kapatid namin na nagdaraos ng kanilang kaarawan, ng kanilang anibersaryo. Hinihiling po namin, O Diyos, na kung anuman ang kanilang mga pangarap sa buhay, ay ikaw, O Diyos, ang tumugon sa mga ito. Gayun din, O Diyos, nagpapasalamat kami sapagkat sa araw-araw iniingatan mo po kami, binibigyan mo po kami ng kalusugan. Pinagkakaloob mo sa amin ang aming mga pangailangan. Lord God, aming tinataas sa iyo ang mga kapatid namin na nalulumbay, those bereaved families na ang kanilang mga mahal sa buhay ay yumao. At dalangin din po namin, O Diyos, sa pagkakataong ito, ang mga laiko at mga pastor na mayroong COVID, samahan sila naroon, O Diyos, ikaw ang magpagaling sa bawat isa kanila. Hinihiling din po namin, O Diyos, na ikaw ang magbigay ng kapayapaan sa aming bansa, sa buong mundo. At nawa, O Diyos, ang iyong banal na Espiritu ang siyang sumaamin sa lahat ng pagkakataon. Lord God, amin pong tinalakay sa gabing ito ang mga ethics kung saan kami magiging mabuting kaanib ng iglesia at nawa ay magampanan namin ang mga ito. Hinihiling po namin, O Diyos, na iyong pagpalain ang mga kapatid naming kapiling namin ngayon, saman sila naroon sa pagkakataong ito. Hinihiling din po namin, O Diyos, kung meron silang mga prayer request sa iyo, naway pakinggan mo, O Diyos. Naniniwala kami na ikaw ang siyang Diyos ng pagpapala at ikaw ang dakilang manggagamot at ito ang aming naranasan sa lahat ng pagkakataon. Hinihiling po namin sa pagkakataong ito kung meron kaming hindi nasabing panalangin. Alam naman namin, O Diyos, nung bago namin ito sambitlain sa iyo, ay alam mo na ang mga ito at naniniwala kami na ikaw ang tutugon sa mga ito. Ito ang hiling at panalangin namin alang-alang kay Kristo Jesus. Amen. Langit po tayo, mapagpalang Diyos, Amang nasa langit, kami na iyong mga anak ay sama-samang dumudulog sa iyo sa oras na ito upang aming ihandog ang aming pasalamat dahil sa iyong tinugon ang aming mga panalangin. Iyong ginamot ang aming mga sakit, hinipo mo ang karamdaman ng iyong mga anak, kaya ang ilan sa kanila ay gumaling at kasama namin na naghandog sa iyo ng pasalamat. Ang ilan sa kanila, Panginoon, ay hindi pa lubosang gumaling. Ang ilan sa kanila ay nakaratay sa balik ng karamdaman dahil sila ay dinapuan ng mga sakit.
Kaya sa hapong ito, sa oras na ito, ay amin silang inilalapit sa iyo upang ikaw po sana ang patuloy na humipo, magpagaling, upang sila ibabangon at ipagpatuloy nila ang kailang paglilingkod sa iyo. Inalapit namin sa iyo ang pamilya ni Pastor Mario Esteban. Ang ilan sa membro ng kailang pamilya ay pumanaw dahil sa hindi nila nakayanan ang pagsik ng COVID-19 at isa sa kanyang mga kapatid ay nasa ospital sa ngayon. Kaya nihiling namin na ikaw po sana ang lumapit at ikaw ang humipo at magpagaling sa kanya. Kaya nananalig kami na iunat mo ang iyong kamay upang abutin siya at hindi lang siya kundi ang lahat ng iyong mga anak na sa ngayon ay nakaratay sa bandig ng karamdaman. Na sana, Panginoon, bagamat hindi namin sila mapanggit ang kailang mga pangalan, pero alam mo kung sino sila at ipuin mo sila, Panginoon, upang sa pamagitan ng iyong pagpapala, sila ay babangon, sila ay mapagaling, dahil kami ay sama-samang lumalapit sa iyo na may mga pasalamat. Nagpasalamat din kami dahil sa tulong ni pinagkaloob mo sa iyong mga anak, lalo na sa iyong mga lingkod, na nagdanas din ng pagsik ng COVID-19. Ilan sa kanila ay gumagaling na o nagpapagaling. Tulad po ni D.S. Edward Del Rosario, salamat dahil tinulungan mo siya upang mapagtagumpayan niya ang sakit nito. At sana ang ilan pa na hindi pa gumaling, ikaw din po sana, Panginoon, ang humipo sa kanila. Kaya aming pinagkakatiwala sa mga kamay ang lahat ng iyong mga lingkod, ang lahat ng iyong mga membro ng iglesia na sila na nasa banig ng karamdaman, ikaw po sana, Panginoon, ang isa-isang magpagaling sa kanila. Kaya nilapit namin ang pandemyang ito. Sana ay magkaroon na ng wakas at makita na sana namin ang isang maliwanag at magandang umaga upang muli ay mabuksan ang iyong mga iglesia na hindi nila magawa ang dating paglilingkod, dating pagsamba dahil sa pag-iingat upang ang sinuman ay hindi matapuan ng virus nito, Panginoon. Kaya ang mga iglesia na siyang apektado, ang lahat ng iglesia na siyang apektado ng pandemyang ito, Panginoon. Alam namin na mayroon kang kaparaanan upang may pagpatuloy na may pahayag ng iyong salita. Sana, Panginoon, sa lahat ng mga iglesia na nagpapahayag na iyong salita sa pamagitan ng virtual, ay magkaroon ito ng kapangyarihang babago sa buhay ng tao at kapangyarihang magpalakas upang patuloy na magiging matatag ang panampalataya ng iyong mga anak. Kaya sa oras nito ay amin din pong hinihiling na paspasan mo ang pagbubukas o pag-umpisa ng iyong gawain tulad ng pag-umpisa ng Filipino Overseas Council of Mission Workers na gaganapin sa Oktubre 23, oras ng alas 11 ng umaga dito sa Pilipinas. O Panginoon, maraming salamat dahil pwedeng magsama-sama ang lahat ng mga misyonero sa buong mundo. Dahil sa pagsama-sama nila, pwede silang magtulungan, pwede silang magbigay ng mga encouragement upang may pagpatuloy ang pagmisyon saan man dako na roon ang iyong mga anak. At gayon din ang magiging kapagsalita sa launching nito ang aming mga tatlong obispo tulad ni Bishop Rudy Juan, Bishop Siriaco Francisco at Bishop Victorio na sila magbibigay ng pagpapala at encouragement sa pagpapatuloy ng gawing ito. Sana, Panginoon, ay gamitin mo sila bilang daluyan ng pagpapala sa lahat ng mga misyonero. Tapasan mo din po ang iyong gawain, ang iyong mga mission works dito sa Pilipinas at sa abroad na maraming haharaping mga pagsubok upang hindi may pagpatuloy ang iyong mga gawain, pero dahil nandyan ka,
at pagmamayari mo ang mga gawain ito. Umaasa kami at alam namin na may pagpapatuloy ang pagpapahayag ng iyong mga salita. Gayon din ang aming gobyerno, ibigay mo din sa kanila ang katalinuhan na galing sa iyo upang matutunan nila ang pangailangan ng lahat ng mga tao at mapagtagumpayan na sama-sama ang pandemya ito. Paspasan mo din po, Panginoon, ang programang ito na ito ay hiniling namin na magiging mabungang paglilingkod, mabungang ministeryo ang ipagkaloob mo sa gawain ni Pastor Arevalo. O Panginoon, ikaw po sana ang laging manguna sa aming buhay, ikaw din po sana ang laging mag-ingat sa amin at ipag-ibuhos mo ang biyaya mo sa lahat na naitinig sa oras nito. Ito aming samot panalangin na may pasalamat. Aming hiling ito sa pangalan ni Jesus, naming Panginoon. Amen.